Para sa mga fourth year high school students at sa mga taong mag-shift sa college, ang pinakangangang tanong ay kung anong programa ang kukunin ninyo pagtungtong ninyo sa kolehiyo. Paano mo nga napili ang programa mo sa kolehiyo? Number 1, kung ano ang in-demand. Number 2, sabi ni Papa at Mama. Number 3, ako ang may choice. Go no. Number 4, napagtripan lang dahil wala akong mapiling kurso. Totoo. Number 5, pinili ko yung pinakamahirap para masabi lang talaga ng bonggang-bongga. Number 6, trip ng barkada. So go with the flow. Number 7, naabutan ng cut-off kaya no choice, lipat sa ibang programa. Number 8, malaki kasi ang sweldo. Number 9, madali lang daw kasi kaya boom, doon na. 10, kasi walang math. Graduate ka sa March o sa April, so kailangan alam mo to. Kaya akibat ng masayang college life ang pagpili mo ng magandang eskwelahan. Dapat eksakto sa bulsa ng inyong mga magulang at yung specialty ng paaralan ay yung kursong kukunin mo, yung programang kukunin mo. At dapat talaga mas bonggang-bongga, merong madaling way at yung mga two-way lang na sa eskwelahan. Papunta sa bahay dito para hindi bonggang-bongga ang traveling. The more times ka nag-inquire, the more ka mag-enjoy sa eskwelahan mo na makakapili ka ng bonggang-bongga, makakapili ka kung ito ba, maganda ba yung facilities, maganda ba yung lugar, the aircon ba, at hindi ka makisisik. At kung makisik ka man, pinili mo pa yun, hindi mo pala gusto. Anong gusto mo, pinili mo yon. Pero hindi ko na sinabi, inquire ka dahil exam ka sa eskwelahan. Diyos ko dahil hirap-hirap pa lang sa iyong pagod dahil ang pamasahe bonggang-bonggang mahal-mahal. Ayan ko, pumili ka ng eskwelahan na mayroong magandang image. Dahil sa kolehiyo, school image-wise, ang bongga. Kung ako ang tanongin ninyo, gusto ko naman yung medyo malililig naman yung paaralan ko sa bahay niyan para hindi pa yung mga mukha. Yung mga mukha ko pa lang, basta ko ito kanina. Makita ko ito parang ito totoo. Pwede ibang mukha naman. Ibang mukha. Letter B. Dapat mo ding malaman kung ano magiging trabaho mo after you took that program. Para malaman mo naman kung maging maganda ba yung trabaho mo at kung makakabuhay ba yung susweldohin mo dyan. Kung makakabuhay ba, te. Letter C. Pinakamaganda talaga kung anong hinihiyaw lang yung puso ng iyong utak. Ayun ang kunin mong programa sa kolehiyo. Dahil tandaan mo, ikaw ang mag-aaral, hindi sila. Ikaw ang mag-aaral, hindi sila. Iwasan mo magpadikta. Iwasan mo makinig sa mga sinasabi ng mga iba. Pero kung choice mo na magulang mo, natin kapaparal, pag di mo sunod pa, nila, gano'n na lang din doon. Charo. Last no. Letter D. Kumuha ka ng mga komento, information, mga background information, mga basics. Basta magtanong-tanong ka sa mga kakilala mong kumuha ng programang gusto mong kunin sa kolehiyo para bonggang-bongga. Pag kumuha ka doon, ready ka sa kunin mo, hindi para kang tanga. Ano yun? Hindi ka para kang bakit may ganyan? Magtanong-tanong ka. May mga bunganga kayo, pwede ka magtanong. Letter E. Mag-breakdown ka na ng mga tatlong pinakagusto mong eskwelahan at tatlong pinakagusto mong programa. Pero kailangan, ako yung mga kurso nyo at merong lahat yung sa top 3 ng eskwelahan na pipiliin mo. Dahil kung wala yung isa doon, para kung syunga. Nag-top 3 ka pa, hindi naman sigurado, di ba? Then, saka ka mag-entrance exam, di ba? Para bongga, mas siguro naman sa ginawa ko pagkatanong, meron ka lang napiling programa gusto mo ko sa kolehiyo, dahil kung wala ka pang nakuha, bahala ka sa buhay mo, kaya kung sa kanina pa, wala ka naintindihan. Kung hindi ka pa nakapili, mag-testa ka na lang muna. Dahil ng arte. Huwag kayong matulad sa akin, sa aking mga classmates, na hindi namin gusto ang programang kinuha namin sa kolehiyo. At tuwing nag-discuss yung major subjects namin, napaisip na lang kami kung bakit pa namin kinuha itong business course na ito. Totoo, bakit namin pinili itong business program na ito? Ano yung mga yan? Tapos yung mga teacher nyo pa sa major subject, ang gagaling magturo, kaya ang dami yung nalaman. Yung totoo. Ito na lang masasabi ko sa inyong lahat. Piliin mo yung kursong gusto mo. Sundin mo yung puso mo at utak mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Alam mo naman siguro kung ano ang weakness mo at ang strengths mo. Gamitin mo yan. Gamitin mo yan, Day. At gamitin mo ang mga information na nasa labas para makabuo ka ng isang kamihan. Wait! Para makabuo ka ng isang bonggang-bonggang konklusyon kung ano talaga ang programang kukunin mo at kung saan eskwelahan ka mag-aaral. Di ba? Hindi yung andun ka sa eskwelahan yon, saka mo lang malaman na puro bulok yung mga blackboard, puro bulok yung mga pintuan, puro bulok yung lahat, bulok nilang lahat. Ano totoo? Ikaw, paano mo napili ang kurso mo? At kung di ka pa nakapili, graduate ka pa na ngayong March o April, anong kursong kukunin mo? Nakatulong ba ako? Nakatulong ba yung video na ito? May natutulong ba ako sa buhay mo? Comment below. At ang LCV Fan of the Week, I see congratulations! Yeah! Lagi mong tandaan na sa kolehiyo,
Lagi mong tatandaan sa kolehiyo, walang madaling programa. Nasa iyo na lang yan kung paano ka mag-go, go, 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 with the flow. Kaya go with the flow. Tara na! Miyaki tayo.